Paano kung isang gabi, habang payapa ka natutulog, bigla na lang may umalingaw na tinig ng mga hayop na siyang papatay sa tahimik mong gabi? Mga hayop na hindi mo pa nakita sa buong buhay mo, na ngayon pa nagpakita sa oras ng iyong pagtulog. Paano mo pakikitunguhan ang mga mapangahas na mga predator kung sila ay narito pa rin ngayon na nabubuhay kasama natin? Kaya mo bang depensa ng sarili mo kung mas malaki pa sa elepante ang handang umatake sa'yo? Narito ang 7 nakakatakot na mga hayop na ikaw ay magiging masaya dahil extinct na sila. Ano-ano ang mga ito? At yan na nga alamin natin sa JP Amazing Stories. Ang una sa ating listahan ay ang Titanoboa. Ang Titanoboa ang pinakamalaking genus ng mga ahas na natuklasan kailan lang na may tinatayang bigat na 2,500 pounds o 1,100 kilo at may haba na halos 50 feet. Nang matuklasan ito, hinihinalang ang Titanoboa ay isang pangunahing predator ng Paleogene epoch na nakatira sa mga tropical na rehiyon ng mundo noong mga 50 hanggang 60 million years na ang nakakalipas. Gayunman, sa ibang pag-aaral ay nagpakita na ang pagkain ng ahas nung una ay mga isda lamang. Pero natutunan din itong mag-adapt at kumain ng mas malalaki pang mga hayop. Kapag naman kumakain ito ng mas malalaking biktima, ginagamit ang ahas ang malaking katawan nito upang pigilan ang paggalaw ng biktima bago ito lamunin ng buo. Katulad na lamang na iba't ibang uri ng ahas na boa na meron pa rin sa kasalukuyan. Natuklasan ang mga fossil ng Titanoboa sa mga minahang gawa sa uling ng Columbian Serrajon noong 2009. Pagkatapos ng pagkadiskubre, binigyan ng scientific name ang Titanoboa at ito ang Titanoboa serrajonensis. Dahil sa napakapambihirang laki ng ahas, maraming siyentipiko ang nagtatanong kung paano makakayanan ng Titanoboa ang isang T-Rex na itinuturing na isa sa pinakamalaki at pinakamalupit na predator sa kasaysayan. Gayunpaman, imposible magkaroon ng anumang interaksyon ang dalawang ito sa kalikasan dahil sila ay nabuhay humigit kumulang sa 10 million years ang pagitan. Terror bird, Phorus racidae ang malalim na pangalan, pero mas kilala bilang mga terror bird. Sila ay isang uri ng malalaking carnivore birds na hindi nakakalipad. Sila ang pangunahing predator sa rehiyon ng South America noong Cenozoic era. Nagkakaiba-iba ang taas ng terror birds at ang pinakamalaking uri nito ay umaabot sa halos 10 feet ang taas. May malang kalakasan na likha ng mabigat nitong ulo at ang mga lumalakas sa kalamnan ng kanilang leeg ay karaniwan nagdudulot ng malubhang sugat sa kanilang biktima. Halos buo at intact ang bungo ng terror bird na natuklasan sa Patagonia noong 2006 at sila ay may habang 10 feet, kaya naman ito ang pinakamalaking ibon na natuklasan sa kasaysayan. Bukod sa malaking ulo at matatag na liko ng tuka, ang terror bird ay may mga matatalas na kuko siyang ginagamit upang lasunin at mahuli ang prey nito. Alam mo bang kaya rin nilang umabot sa bilis na 30 miles per hour? Tinatayang ang pagbabago sa kapaligiran ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkaubos nila. At mabuti na lang nangyari yun dahil kung hindi, baka tao na ang naging predator nila. Spinosaurus. Tulad ng T-Rex, ang Spinosaurus ay isang theropod dinosaur na nangangahulugan na isang malaking land carnivore animal. Ito ay nabuhay noong Cretaceous period. Mga 112 hanggang 97 million years na ang nakakaraan, lalo na sa mga baybaying dagat sa North Africa. Ang scientific name nito ay nangangahulugang sila ang isa sa pinakamay kakaibang katangian sa mga dinosaurs. Ang Spinosaurus ay may mataas na neural spines na tumutubo sa kanilang likod na vertebral at konektado sa balat upang bumuo ng tinatawag na sail. Ang layunin ng sail nila ay hindi pa malinaw, pero may konting impormasyon naman tungkol dito. Kapag ang sail nito ay ganap na nakataas, tila magiging halos doble ang laki ng Spinosaurus, kaya maaaring ginagamit ito bilang taktika ng pagpapakilala. May iba pang interpretasyon na nagsasabing ito ay ginagamit para mag-regulate ang temperature ng katawan at para magbigay ng impormasyon tungkol sa laki, kasarian at edad ng dinosaur sa ibang mga hayop o sa iba pang Spinosaurus.
Ang Spinosaurus ay isa sa pinakamalaking dinosaur na carnivores sa ating kasaysayan. Ang laki nito ay mas malaki pa kaysa sa T-Rex at Gigantosaurus. Sinabi ni John H. Horner, isang paleontologist na nagtrabaho bilang consultant sa pelikulang Jurassic Park 3. Ang sabi niya, kung susukatin natin ang pagiging malupit base sa haba ng hayop, walang anumang nabuhay sa planeta na maaring matalo ang nilalang na ito. Mula ulo hanggang buntot, ang malaking hayop na ito ay may haba na 50 feet at timbang na 12 hanggang 20 metric tons. Isang research ang pinablish noong 2014 ng Science Journal na nagsasabi na ang Spinosaurus ay isa sa napakakonting mga dinosaur na kayang lumangoy dahil halos lahat ng dinosaur ay land animal. Ang direwolf. Noong Pleistocene, umusbong ang direwolf na siyang kilala rin bilang Canis dirus. Sila ay nanirahan sa iba't ibang bahagi ng North at South America. Bagamat ang average na direwolf ay halos katulad sa laki ng gray wolf sa kasalukuyan, ang kanilang mabangis na kagat ay pinakamalakas sa lahat ng mga species ng canis hanggang sa ngayon. Mas malalaki rin ang kanilang mga ngipin at may kakayahang kumagat ng mas malalim. Ginagamit nila ang kanilang kagat upang durugin ang buto ng kanilang bibiktimahin. Kinakain nila ang utak upang makuha ang pinakamataas na sustansya mula sa bawat pagpatay. Batay sa maraming halimbawa na nakita sa La Brea Tar Pit sa Los Angeles, pinaniniwalaan na ang direwolf ay hindi naglalakbay mag-isa, bagkus ay bumubuo ito ng grupo para sa mas matibay na pagsalakay. Ang kanilang pangunahing biktima ay binubuo ng mga kabayo, mastodons, sloths, bison at iba pang mga mega herbivores. Natuklasan ng mga scientists, madalas tumutugis ng mas malalaking biktima ang direwolf. Ito ay pangunahin na kinakabit sa katotohanang mas maikli ang kanilang mga binti kaysa sa gray wolf. Kaya't ang kanilang pangunahing strategy sa pagtugis ay ang surprise attack at ang pangunahing target nila ay ang mga mas mabigat at mas mabagal na mga hayop. Ang direwolf ay hypercarnivorous, kaya naman hindi bababa sa 70% ng kanilang diet ay binubuo ng karne. Pinaniniwalaan ng Smilodon at direwolf ay nagkompetensya sa isang biktima sapagkat na kanilang mga fossil ay natagpuan na magkahiwalay sa La Brea Tar Pits. Ang pinakahuli na tagpuang klase ng direwolf ay tinatalang nasa 940 years na ang nakalipas, papalapit na sa katapusan ng huling Ice Age. Posibleng buhayin ng direwolf sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanilang DNA sa genome ng mga modernong aso. Ito ang isa sa pangunahing subject ng mga scientists sa panahon ngayon. Kung sila ay magtatagumpay, aalagaan mo ba ang ganitong uri ng aso? Ang Smilodon. Smilodon ay isa sa makilalang species na kung tawagin ay saber-tooth cat. Nanira ng mga Smilodon sa mga rehiyon ng Amerika noong Pleistocene era, 1.6 million years hanggang 10,000 years na ang nakakalipas. Libo-libong mga labi ng Smilodon ang natuklasan sa La Brea Tar Pit sa Los Angeles, USA. Kaya naman ito ang naging basihan kung saan nanirahan noon ang mga predators na ito. Ang pinakakilalang parte ng katawan nila na siyang kinahumalingan ng mga tao ngayon ay ang mga pangil nila na siyang maaaring lumaki hanggang 12 inches. Ang taas nila ay tinatayang nasa 69 inches, habang ang timbang naman nila ay nasa pagitan ng 490 hanggang 880 pounds. Bagamat tinatawag itong saber-tooth tiger, ang Smilodon ay malayong kamag-anak ng mga tigre o leon ngayon. Iba rin ang kanilang pangangatawan. Ang kanilang mahabang mga pangil ay medyo madaling masira at hindi na tumutubo kapag ito ay nabali. Kaya naman kahit na kayang buksan ng Smilodon ang mga bibig nila ng halos 120 degrees, iniiwasan nilang gawin ito dahil baka tumindi ang puwersa nito sa kanilang mga pangil. Isang paraan din upang protektahan ang mahabang pangil nito o sabers kung tawagin. Gayunpaman, mas matibay at mas malakas ang Smilodon kumpara sa kasalukuyang mga uri ng mga big cats katulad na lamang ng mga tigre, leon, cheetah at iba pa. Meron silang maikli pero malalakas sa binti, malalapad na leeg at malawak na dibdib. Ang mga pisikal na katangian na ito ang nagbigay daan upang maging espesyal na ambush predator ang Smilodon. Ayon sa mga paleontologists, karaniwan ay hinahampas ng Smilodon ang kanilang prey mula sa mga sanga ng puno.
Habang nagaganap ang pag-atake, isinusubsob ng Smilodon ang mga pangil nila sa leeg ng biktima. Matapos na madugong pag-atake, ay umuurong muna sila sa isang ligtas na distansya habang minamasdan ng prey na paunti-unting namamatay. Ayon din sa paniniwala, tulad na ibang uri na malalaking pusa, bumubuo rin ng mga pangkat ang mga Smilodon at naglalakad na magkakasama para mangaso. Bagamat kasama nila namumuhay noon ang mga unang tao, labis na malabong sila naging dahilan ng pagkalipol ng lahi ng Smilodon. Naniniwala ang mga eksperto na ang pagbabago ng klima ang isa sa malaking dahilan sa pagkaka-extinct ng Smilodon. Ang huli sa ating listahan ay ang Megalodon. Ang Megalodon ay isa sa mga pinakadelikadong predator sa karagatan noong mga epok ng Pliocene at Miocene, mga 23 hanggang 2.6 million years na ang nakakaraan. Batay sa laki na natuklas sa mga ngipin at vertebrae, natukoy na ang itsura ng Megalodon ay kamukha na kasalukuyang Great White Shark. Gayunpaman, mas malaki ang Megalodon. Batay sa ebidensyang fossil at analysis ng katawan ni sinagawa sa paghahambing sa Great White Shark, tinatayang umaabot ang haba ng Megalodon mula 55 hanggang 60 meters at may timbang na nasa pagitan ng 50 hanggang 75 na tonelada. Hindi pa sinasara ng mga siyentipiko ang posibilidad na ang ilang mga halimbawa ay lumagpas sa mga parameter na ito. Isang simulation noong 2008 ang nagtukoy na ang lakas ng kagat ng pating na ito na umaabot sa 10.8 hanggang 18.2 tonelada. Ito ay mas malakas kaysa anumang hayop na natuklasan sa kasaysayan. Ang lakas ng kagat nito ay napakalakas na kayang mabasag ang mga balat ng malalaking pagong at mga balyena. Marami sa mga buto ng balyena na natuklasan ay may malalaking bakas ng kagat na tumutugma sa paglalarawan sa mga ngipin na Megalodon. Ang estilo nito sa pangangaso ay iba sa Great White Shark. Pinaniniwalaan na habang nasa pangangaso, una nitong kakagatin ang mga palikpik ng kanyang biktima upang hadlangan ang kakayahan nitong lumangoy bago ito lumusob para sa pagpatay. Bagamat napakalaki nito, ay napakabilis nitong lumangoy, kayang umabot sa malayong milya ng ilang minuto lamang. Ayon sa simulation computer, ang isang 53 toneladang Megalodon ay kayang lumangoy sa takbong 6.5 talampakan kada segundo. Maraming mga eksperto ang sumasang-ayon na ang Megalodon ay may tuturing na marahil ang pinakamahigpit na carnivore na hayop. Bagamat hindi pa rin alam ang eksaktong dahilan, may ilang mga teorya hinggil sa pagkalipol ng apex predator na ito. Isa sa kanila ay nagsasabing ang paunti-unting pagkawala ng malalaking balyenang kinakain ng Megalodon ay nagdulot sa kanyang pagkalipol. Sa palagay ng ilang mga eksperto, ang global cooling na dulot ng huling ice age ang maaaring pangunahing naging dahilan sa pagka-extinct ng Megalodon.